Pananim natin, pag walang ulan, di ba, Ben? Pag walang ulan, namamatay yung mga pananim. Diba, pag maraming insekto, mga peste, minsan namamatay. Di mo ba ganun? Minsan pag naabutan ng bagyo, nasisira. Diba, Brother Rashid? Yan ang buhay ng mga manananim. Nagtatanim, ha? Hindi yung manananim na mapupulang, di ba? Yan yung, ganyan yung mga nangyayari sa mga farmers. Pero paano mga kapansin, minsan dunya lang yan, di ba? Paano kaya kung merong pamamaraan ng pagtatanim na kung saan hindi malulugi, hindi mababangka, hindi masisira, sigurado maaari tayo. Gusto niyo yun? Siyempre, di ba? Sino ba namang magtatanim ang ayaw umani? Di ba? At paano kung yung mga pananim na yun ay aanihin sa Jannah? Yeah. Maganda ba? Maganda. Alhamdulillah. Kahit pakinggan natin insyaAllah ang mga hadith ng Rasulullah SAW kung paano natin tataniman ang Jannah at paano tayo aani doon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Sino man ang magsabi ng subhanallahi wa bihamdihi, na atin ay paliwanag na ng mga nagdaang gabi, ay magtatanim para sa kanya ng isang puno ng datiles sa Jannah. Subhanallahi wa bihamdihi, puno ng datiles sa Jannah. Nahirapan ba tayo? Ha? Ito yung sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, al-dhikru ghirasul Jannah. Ang mga pagkumita daw kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagtatanim ng mga halaman sa paraiso. Yung mga mahilig magtanim, mashallah. Yung mga pagkumita kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mga halaman sa Jannah. Ibig sabihin, sabi ng ating mga ulama, ang bawat tasbih ay parang isang punla sa Jannah. Habang dumarami ang dhikr, ay dumarami rin ang hardin ng isang tao sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin, mashallah. فَكَمَا تَغْرِسُ فِي الدُّنْيَا تَحْصَدُ فِي الْآخِرَةِ. At sinabi ng ating mga ulama, kung ano ang iyong itinatanim sa dunya, ay yun ang iyong aanihin sa akhirat. Napakaganda ng siya, papaliwanag. Kasabihan ng ating mga ulama, kung ano ang iyong itinatanim sa dunya, ay iyon ang iyong aanihin sa akhirat. Pag nagtanim ka ng kabutihan, pag nagsalita ka, nagdikir ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, makakamit mo yung gantimpala kung sa Jannah. Subalit kung ang itinanim dito ay kasamaan ng pananalitan ng dila, at alam natin, nasa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung maraming pagsamba na magagawa gamit ang dila, kalimitan din ang karamihan sa mga pagkakasala na nagagawa ng tao ay sa kanyang dila. Bagkus isa yan sa dahilan kung bakit marami sa mga tao ang nakapasok sa impyerno at pinaparusahan doon dahil sa kanilang dila. Subalit kapag nagamit ito sa tama, ay aani tayo insyaAllah ng gantimpala sa kabilang buhay sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ghurisat lahu syajaratun fil jannah. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang magsabi ng subhanallah, hinatid subhanallah, at magsabi ng alhamdulillah, at magsabi ng la ilaha illallah, at magsabi ng Allahu Akbar, ay magtatanim para sa kanya ng isang puno sa Jannah. Takbir. Allahu Akbar. Ganito maganda yung ating pananampalataya. Ganito pinadali sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung mga pamamaraan upang sa ganun
bigyan mo tayo ng gantimpala sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng ating mga ulama, ipinapakita ng hadith na sa bawat tigir, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay nagiging tanim sa paraiso. Masya Allah. Kaya bisan natin magtanim, magpunta ng mga puno sa Jannah sa pamamagitan ng paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ito daw ang sinasabi ng mga salafus salih sa sinabi ng Allah, al-baqiyatus salihat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al Quran, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa thawaban wa khairun amalan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kayamanan at ang mga anak ay mga palamuti lamang sa buhay na ito. Sa mundong ito, ang kayamanan at ang mga anak ay palamuti lamang sa buhay sa mundong ito. Ngunit, ang mga gawain na nanatiling mabuti, al-baqiyatus salihat, ay higit na mabuti sa gantimpala sa iyong Panginoon at higit na mabuti bilang pag-asa. Mananatili. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, sabi niya, al-baqiyatus salihat, yung mga gawain mananatiling mabuti, anong mga ito? Sabi niya, ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga paggunita kay Allah. Ang pagsabi-sabi niya ng subhanallah, ang pagsabi-sabi niya ng alhamdulillah, ang pagsabi-sabi niya ng la ilaha illallah, at ang pagsabi-sabi niya ng Allahu Akbar. Ito yung tinatawag na al-baqiyatus salihat. Tandaan natin, yung mga gawain mananatili ang kabutihan. Ito yun, yung mga paggunita kay Allah na ating pong tinatalakay sa ating pagbibigay ng paalala sa mga gabi ng buwan ng Ramadan. Kaya naman, alhamdulillah, at napapakinggan natin ang mga ganitong mga paalala. At mas lalong alhamdulillah kung nasisimulan po natin parating ang paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ito po yung dahilan kung bakit natin ito ipinapaalala. Nang sa ganon ay maisabuhay natin. Insyaallah. At sinabi ni Mujahid, sabi na, hiyal adhkar kulluha, ito ang tumutukoy sa lahat ng mga uri ng paggunita kay Allah. Napakaraming paggunita kay Allah. Yung pagbanggit mo ng mga ayat sa Quran, pagbabasa ng Quran, yan din ay kabilang sa mga paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamna'ani ma baina as-samawati wal ardh. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung pagsabi natin ng paggunita kay Allah subhanallah, alhamdulillah, ay napupuno ang pagitan ng langit at ng lupa. At sinabi ni Imam An-Nawawi patungkol sa kanyang pagpapaliwanag sa hadith na ito, sabi niya, al-muradu ilamu tawabiha. Sabi niya, al-murad ilamu tawabihima. Sabi niya, ang ibig sabihin nito, sabi niya, ay napakalaki ng gantimpala ng mga zikir na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami, napakalawak na hindi sabi niya kayang sukatin ng tao sa sobrang dami. Masya Allah. At sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hawla wala quwwata illa billah. Yung pagsabi daw ng la hawla wala quwwata illa billah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka, sabi niya, ala kanazin min kunuzil jannah, thumma qala la hawla wala quwwata illa billah. Inshallah, pakilala nito mga kapatid, tulad ng ating paulit-ulit na ipinapaalala, kapag tayo ay narito, ay sikapin natin ilaan ang ating atensyon sa pakikinig at hindi po sa paggamit ng social media o cellphone, inshallah. Lagi po natin itong ipinapaalala bilang pagkakaroon po ng kagandang asal sa pagsasaliksik ng kaalaman. Sa pagkatunay, importante po ang ating pinag-uusapan. Importante po ang mga kaalaman nito sa Islam na kung hindi tayo matututo ng kagandahang asal,
ay hindi tayo magkakaroon ng baraka. Hindi magkakaroon ng baraka sa atin ang mga kaalaman na ating napapakinggan. Kaya gawin po natin ng mga kapatid sa Islam na ilaan ang ating atensyon, ang ating pakikinig, sapagkat mahalaga po ang ating ginagawa sa bahay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ituturo ko sa inyo ang isang kayamanan mula sa mga kayamanan ng Jannah? Ano lang yung kayamanan ng Jannah? Hindi po yung paggagamit ng cellphone sa loob ng masjid habang may nag-lecture. Hindi po yun. Ang kayamanan daw mula sa mga kayamanan ng Jannah ay ang pagsabi ng la hawla wala quwwata illa billah. La hawla, walang kapangyarihan, walang lakas maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihi al-kalimatu tadullu ala tawfiq wal i'timad ala Allah. Sabi ni Ibn Taymiyyah, ang salitang ito, sabi niya, ay nagpapakita ng pagtitiwala at pag-asa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung pagsasabi natin ng la hawla wala quwwata illa billah. Tinatawag itong kayamanan, sabi nila, dahil pinagsasama nito ang tawakkul, ang pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bago yung mga kapatid sa Islam, na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noong gabi ng Isra wal Mi'raj, yung inakyat ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa 7 bahagdan ng kalangitan mula Makkah patungong Jerusalem, al-Isra at Mi'raj mula Masjidul Aqsa sa Jerusalem patungo sa 7 bahagdan ng kalangitan. So nabanggit natin yung kwento na yan sa mga khutbah at sa mga lectures. So ilan sa mga pangyayari na naganap doon, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim laylata usriya bihi. Faqala, nakita daw niya, nakatagpo daw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Propeta Ibrahim sa gabi ng Laylatul Isra wal Mi'raj. Faqala, at sinabi ni Propeta Ibrahim alaihi salam, ang ama ng mananampalataya, ya Muhammad, o Muhammad, akri ummataka minni salam. O Muhammad, sabi daw ni Propeta Ibrahim kay Propeta Muhammad, iparating mo sa iyong umma ang aking pagbati sa kanila ng salam. Pagbati ng salam. Wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatut turban al-badul ma. At iparating mo sa kanila, sabi niya, na ang Jannah ay may magandang lupa at matatamis na tubig. At ang mga halaman nito, sabi niya, wa annaha qi'an, at ang mga halaman nito, ang mga puno nito, ay ang pagsabi sa ng subhanallah, ang pagsabi ng alhamdulillah, ang pagsabi ng la ilaha illallah, at pagsabi ng Allahu Akbar. Ito yung binanggit ni Propeta Ibrahim a.s. kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sila ay nakita sa gabi iyon. Iparating daw ika, ya Muhammad, iparating mo sa iyong umma sallallahu alaihi wasallam ang aking pagbati sa kanila na salam. Assalamu alaikum. At sabihin mo sa kanila na ang Jannah ay napakaganda ng mga lupain nito. Napakaganda ng mga lupain na ito. At meron ikang mga matatamis na tubig. Mga tubig matatamis, pinaka-diabetes. Kahit mataas yung blood sugar mo, dito sa Jannah wala yan. At ang mga tubig nito ay matatamis. At ang halaman nito, sabihin mo sa kanila, ay ang pagsabi ng subhanallah, ang pagsabi ng alhamdulillah, ang pagsabi ng la ilaha illallah, ang pagsabi ng Allahu Akbar. Kaya naman, sinabi ni Ibn Rajab rahimahullah, ang Jannah, sabi niya, ay parang bakanting lupain. Ang Jannah ay parang mga bakanting lupain, at ang mga bigir ang siyang nagsisilbing mga pananim nito. Kaya mga kapatid sa Islam, habang sabi ni Ibn Qayyim, dumarami ang bigir upang punitan ng isang alipin
sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay dumarami din ang tanim niya sa Jannah. Kaya mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, halina at simulan natin taniman ang mga lupain sa Jannah. Halina at simulan natin magtanim ng punla at ng mga puno sa Jannah habang nandito tayo sa dunya. At ano ang punla at mga pananindoon sa Jannah? Ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay nabulutan natin ng aral ang ating pagpapaalala, ating pagpauman. Ninyo mga kapatid, kung tayo talaga ay nag-i-stricto pagdating sa paggamit po ng cellphone at mga walang kwentang bagay habang nandito tayo sa masjid, dahil hindi rin po biro yung ginagawa natin paghahanda para lang na ibigay itong mga mahalagang kaalaman nito. Ang inanais lamang sana natin ay magpakita man lang tayo ng kunting paggalang, pagrespeto at pagpapahalaga sapagkat ang binabanggit po natin dito ay kaalaman sa ating pananampalataya at hindi po tayo nagsasalamin dito ng mga walang kwentang mga bagay. Kaya naman ay matutunan po natin ang kasalan na ito. Okay po? Na gawin natin na kapag meron pong kaalaman o nagtuturo na binigay sa atin ng kaalaman, ay magpakita naman po tayo ng konting pagpapahalaga, konting paggalang, konting respeto. Nang sa ganun, insyaAllah, ay lahat tayo ay magkamit ng baraka at makinabang sa mga biyaya na ating naririnig sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.